Tulad po ng ipinahayag natin ngayon sa araw na ito, ngayon ay kabistahan ni San Matias, ang kapalit ni Judas. Sa pagpapalit kay Judas, may dalawang requirement na ibinigay ang mga alagad. Una ay ito ay naroon na sa simula ng ministeryo ng pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Mula noong sinimulan ni Jesus ang kanyang public ministry. At pangalawa ay saksi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Well, hindi natin alam kung mismo muling pagkabuhay, ngunit during the 50 days, kasi ito ngayon hanggang ngayon ay panahon na ng muling pagkabuhay nang sa Jesus ay bagong umakyat sa langit. Ibig sabihin, nakita niya si Jesus na muling nabuhay, na katulad ng pagkakita ng 11 alagad, na ito po ay maliwanag na ipinahayag sa atin sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga gawa. Dalawa ang nag-qualify. Si Matias at si Jose, na tinatawag na Barrabas, na kung tawagin din ay Justo. So silang dalawa ang candidate. Kaya lamang ay si Matias, yun ang naidagdag sa 12. Sa papanong pamamaraan, kasi pareho silang qualified. So, sila katulad nga po ng pasimula ng pagdiriwang natin sa ating panalangin ay binunod ng tadhana. So, bunutag. Kalimitan na muna ay sabihin yung bunutan, yung pinakamahabang stick. Kung sino yung nakabunod noon, yun. Bakit daw bunutan? Hindi gawa ng butuhan. Kasi hindi naman demokrasya. Yung ating pananampalataya, ang ating pananampalataya ay autocracy. So, theocracy. So, bahagi ho. Kaya, kinikilala na yun yung pagkakataon na yun ang gusto ng Diyos. Bagamat pareho sila pasado sa requirement. Kaya, ang kinuha ay sa pamagitan ng bunutan. At ito ngayon ang ipinagliriwang natin ngayon sa araw na ito, ang kabistahan ng San Matias. Wala na pong ibang pagkakataon na makita ko natin na naisasaad sa banal na kasulatan. Pero ang panyaya na ipinahayag na Jesus katulad ng Ebanghelyo natin kahapon natin, si Jesus ay may panyaya na na ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. So, sa lahat ng bansa, most probably, ang pagpili kay Matias ay pagkatapos ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Kasi hindi si Jesus ang pumili sa kanya. Yung pagtitipon na ito ay isang pagtitipon na bilang kaganapan, katulad ng po na ipinahayag ko
sa ating unang pagbasa mula sa Aklat ng Paggawa. No? Anong sabi? Kaya dapat tayong pumili ng isang makakasama natin bilang saksi sa muling pagkabuhay. Kailangan ito yung mga kasama natin sa buong panahon ng pamumuhay sa ating Panginoong Jesus, yung public ministry niya. Kung natusin lang, ito ay 3 years. Kasi 3 years lang yung public ministry ni Jesus. Yung 30 years ay preparation. Pero very intense kasi bakit? Palagi din ang kasama si Jesus. Araw. At yung iba ay araw-gabi. Kasi yun yung set-up ng tinatawag natin ng rabbi at saka ng disipulo. Kasama mismo ng rabbi yung kanyang mga disipulo sa hindi lamang sa pangangaral, ngunit sa pang-araw-araw ng pamumuhay. At bahagi yun ng hamon ay pinamanig sa atin ng Pope Kapatid na tulad ng panyaya sa Ebanghelyo, ang kanyang utos si Alin ay mag-ibigan kayo. Mag-ibigan kayo. Ito yung utos ng pag-ibig na naging bahagi unawa ng ligid na pagkilos sa pahayag ng Pope Kapatid. Pinaalala sa akin natin na hindi lamang tayo umunlad. Ngunit alin, higit sila alin, umunlad tayo sa pag-ibig. Kasi may mga taong umunlad pero walang pag-ibig. May mga tao namang pag-ibig, hindi umuunlad. Kinakailang magkasama. Kinakailang na alin, umunlad tayo sa pag-ibig. Kasi kung talagang tunay na pag-ibig yan, ay pinaunlad tayo sa tayo na pinaunlad na maaawag tayo sa epekto ng kasalanan. Ano ba yung epekto ng kasalanan? Kahirapan at kapahamakan. Anong epekto ng kabanalan? Kaligtasan. Kaya bahagi yun na makita natin. Kaya sana matutunan natin yung utos ng pag-ibig. Yung pagtugon saan na umunlad tayo sa pag-ibig ng Diyos. At kung tunay yung pag-ibig natin sa Diyos, hindi pwedeng hindi tayo umunlad. Kaya nga tayo nagpapasalamat sa biyaya ng pananampalataya na patuloy na umunlad sa panahon na ito. Kahit na sa gitna ng maraming mga pagsubok at pag-hamon. Pero hindi kailangan natin sa harapan ng Pope Kapatid. Well, hindi naman tayo magiging kahalili ng mga apostol. Pero tayo lahat bilang mga binyaga ni Alin, tulad na po ng hamon natin noong nakaraang linggo, ay may tungkulin na Alin, ipahayag natin ang mabuting balita ng kaligtasan. At saan natin may pamamanig ito? Sa pamamagitan ng pagtugon sa ulos ng pag-ibig. Kaya hilingin natin sa buong may kapal. Tayo ay kanyang palakasin upang lumago sa pag-ibig. At ang pag-ibig na tunay na tumutulong sa atin na lumago.